champions yan! Wow! Bati-bati muna tayo! Good morning, kapatid! Yes, yes! March 15, Marajaw na buntag sa mga kapatid nating Surigao noon. Finally, Friday na po! Feel nyo na ba? Kaya naman, isang groovy at electrifying dance number ang hatid namin sa inyo ngayong umaga. Ito mga winners yan, ang back-to-back. Oo, yan, parang yung anak champion. mo, di ba, Mami? Yes! Winner World of din. Dance. Basta talaga sayawan, perfect na perfect talaga yan for all ages. Mula sa mga bata hanggang sa mga bata. Joke lang. Isip bata. Nakaka-good vibes Mukhang talaga. bata. Mukhang bata. Okay. Nakakayak pa sa swag and charisma, di ba? Swag. Di ba, Sir Mon? Ay, hello po, ma'am. Correct ka dyan, Mama Dims, ha? Napatunayan nga naman talaga. Magandang ehersisyo din, ha? Yes. Itong pagsasayaw, hindi lang sa physical, pati na rin sa ating mental health. Dala yan ng sabi nga ni Mama Dims na good vibes. Instant mood booster naman talaga, di ba? Yes, agree ako dyan, Mon. At bukod syempre sa benepisyo, nakakabilib naman talaga. Basta nga, hatawan, tiyak, walang inuurungan ang mga Pinoy, di ba? Lalo na itong mga kasama natin today na World Champions lang naman. World Yes! Champions! Champion! Okay, diba? Ito silang diverse group na electrifying ang grooves, of course. Tara na at kilalanin natin ang World of Dance back-to-back Junior Division Champs, Electro Groovers! Kasama siyempre ang kanilang coaches na si Coach Peter L. Hey, 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 hey! Hi, Coach Oh, tuwang-tuwa yung mga bata. Sila yung pinaka-natutuwa. Happy yung mga bagets, no? Oo, Nako, totoo. alam na alam ko yung dynamic na yan kung paano kayo talaga nabibilib sa mga coach ninyo. Sila yung mga unsung heroes, hindi sila Tama. nakikita sumasayaw sa harap ng stage. Pero grabe, gaano bang ka-strict si coach? Sakto lang. Siyempre kasi nakikita nung nasa national TV. Hindi. Let's ask them, no? Back-to-back champions, kaya tumungtong kayo sa stage, alam nyo, lahat talaga nakatarget sa inyo kasi gusto kayong buwagin. Kamusta naman yung pressure? Ini-enjoy lang po namin para hindi po kami masyadong ma-pressure. At syempre, nagpe-pray po kami palagi kay God na wala pong magkamali sa amin or ma-aksidente po. Isa naman. Kitang-kitang enjoyment. Yes, yes. Coach, can you tell us more paano ba nabuo ang Electro Groovers? Nabuo po yung team namin last 2017 through workshops, ganyan po. Okay. Yung mga trainings po ng mga dance classes. Tapos namili po kami ng mga members doon kasi nakita po namin yung tong mga batang to may potentials po sila. So, tinry po namin gumawa ng group then nag-compete po. Wow. Ano pong age range nyo sa Electro Groovers? Ikaw ba pinakabata? Ilan taong ka? What's your name? Misha po. Misha. How old are you, Misha. Misha? 11 po. 11. And then, ano yung oldest age na pwedeng mag-join sa group nyo? 18 po. 18. 18. Okay. So may 18 years old dito? Wala po ngayon. Wow, okay. Grabe, Keep it young. Keep it yes, young. already conquering the world. Tell us more about your experience naman po dun sa World of Dance PH. Kasi ibang klase yun, ha? Alam mo, mahusay ang mga Pilipino sa Yes. pagsasayaw. Yes. Kahit saang lugar, probinsya pumunta ka, may panlaban tayo. Pero to be recognized worldwide, ano pong naging experience nyo doon? Yung experience po namin dyan is sobrang yung lahat po ata nung pakiramdam nasa amin na Kaba, excitement, lahat po. Coach, what is your edge? Kasi pagdating sa World of Dance International, yung sa LA, nandun na lahat ng pinakamagagaling sa buong mundo. Ano kaya, paano nyo na-edge out yung mga kalaban? At uniqueness po. Okay. Sa music po na ginagamit namin, kailangan talagang yung dynamics po niya, mapapawaw yung judges, tapos kakaiba po dapat yung gagawin namin, na iba sa ibang team po. Pero coach, we're talking about young bunch of kids, di ba? Young bunch of people. Bata masyado. Di ba mahirap i-training yan? Or paano lang yung mga po. preparation ninyo? Ay, yes po. Yes po. Umamin bigla si coach. Nahirapan. Ganun po talaga sa umpisa, may mga hindi po marurunong. Pero habang tumatagal naman po kasi nag-i-improve sila, yung skills nila, lalo silang gumagaling habang tumatagal. Kapag nakaka-experience po sila ng mga ganyang competition. At balik tayo sa music, coach, no? Kasi kanina, cartoon heroes ng, Aqua. Aqua. Doon sila yung susayang Barbie, no? Yeah.
sobrang balik na balik talaga yung Oo, 90s. throwback eh, na no? throwback. Oo, uso yung 90s. So bakit yung mga ganyang kanta yung pinipili niyo? Kasi po, ang target po namin is makakonect po kami sa mga audience, lalo na yung may mga age po na like Gen Zs, mga ganun po. Talaga? Pero 90s, 90s lumabas Diba, yung... but the Gen Zs now are into Y2K. Yes. Hindi, Babalik sila naman yan. na nagbabalik. Oo nga, Babalik. ano yung mga digicam ngayon, yung mga sila 2 din, megapixels lang na Yes, digicam, tsaka even uso the na uso ngayon. hairstyle, di ba? Oo. Pang Y2K. Pero Oo. coach, can I just say, grabe, nakikita ko po yung routine Galing, nyo no? sa monitor, sa TV. Siguro yung disiplina ng mga batang to talagang maganda. Opo, Diba? sobra. Masunurin po yung mga yan. Kagasigan, kitang-kita naman din po sa inyong mga routines. So, ang Paano kayo galing. naghahanda for LA naman? Oh, yeah. Ito po, ang preparation po namin for LA is training, mag-sched po kami, block kami ng schedules, then gawa din po kami ng fundraisings. Ayun, syempre, kasi Tatawa kailangan sila. ng fun. Yung mga bata kasi alam nyo na, gaano ka, ilang oras sa isang araw kayo nagte-train? 3 oras, ilang araw sa isang linggo? 3 po. Aha. So, over the... Pero pag lumalapit yung competition, mas lalo Mas pang... madalas. Alam mo kung ba't sila natatawa, Mami? Kasi first time feeling ko nakikita nila si Sarili. Coach kailangan magsalita. Kasi alam mo, kadalasan ng mga dancers, nag-iibang anyo sila on stage. Yes. Pero minsan mahihain yan sila in real life. Diba? May mga ganun Oo, yun tapos pagdating sa stage, ibang Iba. Give na Kasi- give. Wait, May attitude. tuturuan na natin si Sermon. Ay, Nako, ako, ang alam ko lang na sa'yo. Alam mo, hi ba mathematical sabi ni dance Sir run. Guido kahapon? Ay, hello po. Sabi niya, DRZ. Simon ba may problema sa Ay, labig ngayon, ha? Okay. Okay, turuan niyo naman kami ng dance steps niyo Go, dyan. ikaw mauna. Oh, ayan. Kaya ni Mama Dims yan. Ayaw Sundan kaya yan, ni sige, Sermon. sundan What's yan. your name? Ayun What's na, your Ayan, ayan. tingnan ka Sir, niya. tignan mo muna yung isa. Jacob po. Jacob. Jacob, actually sa likod ng t-shirt, pwede ano? Ah, nakalagay. It's there. Yun na rin, Jacob! 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 Jacob. Ikaw, Okay, Jacob. siya kasi si Jacob, ikaw si JQ. JQ. Ayan, sakto yan. Sakto yan. Let's learn this dance. Ano yung first step natin? Naku, komplikado. Hirap naman kaagad. Okay ba yun? Okay yun, ah. Sakit ka sa monitor. Tumingin ka doon. Alam mo ba, si Direk mahilig siya dun sa, ako, dami din ka. Alam mo, Parang ganun lang Nakalimutan ko na. From the top. From the top! Yan pala yun, from the top. Mga mami. From that, gayahin paano mo. pag wala ng top? Charot! Katulad ni tatay, wala ng top. Sorry, tay. Okay, kasi from the top eh. Pag walang top, hindi mo lang. Grabe yun. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay! Okay. Pero lacking, Music pa ba? di ba? Yun Ano yung pinakamahalagang pinapaalala ni Coach sa inyo? Mike. Ay, oo. Isa pa. Especially po yung maging makulit at lagi makikinig sa coach and pag si coach ang nagsasalita sa kanya lang ang tingin. Ayun. Pero in terms of yung technique, ano yung dapat inyong dalhin every Ano lang time? po, be confident and learn to express yourself pag nasa stage or kahit sa practice. Yun. Kitang-kita naman. Okay, eto na lang. Anong nafe-feel nyo pag kayo ay nananalo? Paano? Can you show me? Paano kayo? Pag kayo pala... Ano yun? May lamok? Ano yun? Pinapagpag sa ilalim. Yung confetti! Coach, iba rin ang support ng parents. Napakahalaga talaga, hindi ba? Sobra po. Napaka-supportive po ng parents nila at napaka-importante din po kasi noon. Kasi lalo pong nahuhubog yung team. Nabibuild up po lalo. Actually, ang sarap niyong panoorin. Sobra. Very good energy, pampagising ng umaga ng ating mga kapatid. I'm sure inspired silang lahat. Saan namin kayo pwedeng subaybayan? This April po, may isa pa po kaming competition na lalabanan Nice. before sa World of Dance Finals is yung Hip Hop International Philippines sa Metropolitan Theater, Manila. Then, this May po, fundraising concert po namin for the World of Dance Finals. Then, minsan po nasa Itbulaga din po kami. Ayun. Yun, sad. Talaga naman deserve yan. Congratulations sa Thank you Electro po. Groovers.
Silang nanalo sa juniors. Congratulations din sa Enciende ng Poveda. Sila ang nanalo. Nandun yung anak ko. Nandun Ay, yan. kaya? I'm proud na proud si Ma'am. Congratulations. High school and Ateneo de Davao ang nanalo sa college. So yan po ang magre-represent sa My atin. proud mama! Ikaw ba naman ang maging anak ni Mama Chiki? Talaga, Kasi di hindi ka ba? gagaling sumayaw. So they will represent flag and country. Kaya Nice, talagang amazing. suportahan natin ang electric group. Buhay ang Pilipinas! Talaga. Let's go! Yan. Thank We're you, proud of mga you, kapatid, ha? Let's have an electrifying Friday sa pagsalubong sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Kiki Roa Puno. Groove your way into the weekend! Tara na, ating look forward ang rest days. Ako naman po si Dapon Samana. Good job this week mga kapatid ha. Push lang ng push to stay inspired and motivated. Ako naman po si Mon Gualvez. Motivated. Friday na! Kaya mag-unat-unat na, mag-groove at wag na mag-snooze mga kapatid. At samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna po sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ogi! Nakapagpunag-punag na nag-enjoy. Jocelyn, ano pa bang mga ininda natin para sa ating mga kapatid this morning? Madami, Maui. Actually, ito, yes. from Hatawan, diretso tayo sa kainan. Yes! But, ito, may sayaw ulit. With a twist. Creative. Yet yummy cakes tayo this morning. Tikman natin yan sa kitang-kita. Eh paano naman kapag ang pagiging creative, lalo na online, napasobra naman yata. Usapang, ano ba ito? O basta pag-uusapan natin na mamaya. Memes. Ayun pala. Internet Balimu memes. ko. Ano bang kailangan namin malaman dito? Pag-usapan natin sa legal ba to? At punta naman tayo sa Health Talks, ang mga peligrong dulot ng breast cancer at kung papaano ba makakaiwas dito. Idedetalye naman yan ni Doc Dex sa Sabi ni Doc. At ito, seryosong usapan naman po, paano ba tayo aalalay sa mga anak na nawalan ng mga magulang? Yan naman po ang tatalakayin natin sa Working Mom. At sa aking panibagong tanungan adventure, inalam natin sa ating mga kapatid, alin nga ba ang mas mahirap labanan para sa kanila? Tukso o antok? Oy. Alam ko lang. Parang hirap labanan ng antok. Pero syempre, narito naman ang mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga. Call center agent sa Laguna patay sa pananambang ng riding in tandem. Habang sa Pasay, lalaki nakaligtas matapos tambangan. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila posibleng mabawasan dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. At tunnel boring machine na gagamitin para hukayin ng Metro Manila subway, ililipat na mula Port of Manila papuntang Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kaya mabigat na daloy ng trapiko, asahan na. All the way na po ang happiness natin ngayong Biyernes. Kaya sali na po mga kapatid sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Simpleng-simple lamang po. Malay mo kayo nang manalo sa Kagumoka. Ang mechanics naman po natin, tumutok lang dito sa Good Morning Kapatid. Magpabonggahan lang ng selfie. At syempre, i-PM po yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Mas pangmalakas sa selfie. Mas wagi ang pinaka-grooving selfie. Sa pagtatapos po ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of gold. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lamang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Yes! Yes! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Call center agent patay sa ambush sa San Pablo, Laguna.
Gunman patay rin ng makipagbarilan sa mga pulis. Trans woman arestado sa Maynila dahil sa pangingikil umano sa nakatalik niya. Alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam babawasan sa Abril. Maynila at Manila Water nagbabala sa posibleng water interruption. Presyo ng bigas bahagyang bumaba sa ilang pamilihan sa Metro Manila. At mala fairy tale na pormahan ng mga artista sa Star Magical Prom nag-trending. Plano ng National Water Resources Board na bawasan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam sa mga water concessionaire. Mula sa kasalukuyang 50 cubic meters per second ay plano itong ibaba ng NWRB sa 48 cubic meters per second. Dahil yan sa patuloy na pagbaba ng tubig sa Angat Dam dahil na rin sa epekto ng El Nino. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng Maynila at Manila Water na may sapat pang supply ng tubig para sa kanilang customers. Naghahanda na rin sila sakaling matuloy ang bawas na alokasyon. Kabilang sa nakikita nilang hakbang ay ang pagbabawas sa pressure ng tubig. Mananatili pa rin naman na may tubig, no? 24/7, pero hihina yung pressure, no? During off-peak hours. Pag sinabi nating off-peak, ito yung karaniwan magmula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Kung kukulangin pa rin ang pressure management and mapipilitan po tayo na mag-implement ng interruptions, we will strive na sa gabi lamang po ito gawin during off-peak hours, again, para hindi maabala yung ating customers. Tingin naman ng Maynila at Manila Water, hindi naman kakailanganin pang magpatupad ng water interruption. Mahihirapan lang daw na makakuha ng supply ang mga nasa matataas na pressure ng tubig dahil sa mahinang pressure. May paalala naman sila sa mga consumers. Mas mainam po kung lagi po tayong maging responsable sa ating paggamit ng tubig dahil hindi po unlimited ang tubig, may hangganan po yan, so kailangan po natin gamitin judiciously. Iwasan yung tuloy-tuloy na paggamit ng tubig kapag halimbawa mga naglalaba, maaari na mga gumamit ng tabo at balde. Bumaba na ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila sa kabila ng epekto ng El Nino. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, magtatagal kaya itong mababang presyo ng bigas? Nako Maui, sulitin na ang bumababang presyo ng bigas ngayon. Ayon sa mga tindera dito sa Talipapa sa Barangka sa Mandaluyong, baka panandalian lang ito at muling magtaas o magmahal ulit ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 3 piso kada kilo ang ibinaba ng presyo ng local at imported na bigas. Ngayon, naglalaro na lang ito sa 45 pesos hanggang 65 pesos kada kilo. Dito naman sa mga pwesto sa Mandaluyong, hanggang 5 piso ang ibinaba kaya nasa 50 pesos ang presyo ng bigas. Ang problema dahil mura ito ngayon, mabilis na uubos ang murang bigas. May ilan namang nagtitinda ng bigas na nagsasabing kaunti pa lang ang binaba ng presyo, kaya hindi pa nila ito maipasa sa mga mamimili. Pangamba nila ngayon, baka tumaas na naman ito dahil sa mas kaunting ani dulot ng El Nino. Kalahati kasi ng pinsala sa agrikultura mula sa El Nino ay mga nasirang palayan. Ayon naman sa DA, maliit lang naman daw ito kumpara sa kabuuang produksyon ng bigas ngayon. Kaya hindi raw nakikita itong makakaapekto sa presyo. Hindi pa rin tapos ang anihan, kaya may pag-asa pa raw na mas maging mura pa ang bigas. Maui, ayon sa ilang mga nagtitinda na kausap natin, may ilang mga suki silang nagtataka kung bakit mahal o tumaas yung presyo ng bigas sa mga pwesto na ito. Paliwanag nila, depende kasi yan sa presyo ng supplier. Posibleng yung pinagkukuhanan nila ay tapos na yung anihan at naapektuhan din ng El Nino, kaya mahal ang presyo. Pero ayon naman sa DA, karamihan naman ang presyo ng bigas sa mga pamilihan ay bumaba na. Maui? Okay, maraming salamat, Shaila Francisco. Hindi kasali sa food stamp program ang mga nasa listahan na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa DSWD, nakasaad sa probisyon ng programa na hindi dapat makinabang ang 4Ps beneficiaries sa food stamp program. Lalo pat pagdating ng full implementation ng programa sa Hulyo, aakyat sa 300,000 ang makikinabang sa food stamps. Mula yan sa kasalukuyang 3,000 sa ilalim ng pilot run. Pero paalala ng ahensya, required na raw dumalo sa mga seminar ang mga benepisyaryo kung ayaw matanggal sa programa.
If you wanna remain in the program, you have to follow the conditions. Kasi ito nga po, nabanggit ng ating ni Asik Balder, ito kasi benepisyong binibigay sa atin. Hindi naman ho ito rights, hindi natin ho ito karapatan. So kung hindi natin namimit yung mga conditions as stipulated sa ating programa, may karapatan din pong estadong bawiin ito at ibigay natin sa ibang susunod na mga beneficiaries. Ako sa mga motorista po dyan, asahan na ang mabigat na daloy ng traffic mamayang gabi. Ibabiyahe na kasi ang tunnel boring machine mula Manila Harbor Center patungong Camp Aguinaldo Station. Magsisimula ang trapiko sa may port o R10 bandang alas 9 ng gabi. Tutuloy daw ito sa C3 Road, 5th Avenue, G. Araneta, E. Rodriguez, Gilmore Avenue at Boni Serrano Avenue hanggang alas 4 ng umaga. Mauulit ito sa March 16, Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Inabisuan na ng MMDA ang publiko na umiwas muna sa mga nasabing kalsada kung maaari. Dead on the spot ang isang call center agent matapos tambangan ng riding in tandem sa San Pablo, Laguna. Napatay rin ang isa sa mga suspect matapos makipagbarilan sa mga humabol na pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nabulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente at motorista sa kahabaan ng Mabini Street sa San Pablo, Laguna magtatanghali kahapon. Dito makikita ang isang lalaki na nakasalampak sa sahig habang pinapalibutan ng mga pulis. Ang lalaking yan, kinilalang si Rodrigo Manalo, isa umanong gun for hire. Hinabol siya ng mga pulis matapos tambangan at pagbabarilin ang call center agent na si Joseph Raymond Fang. Dead on the spot si Fang, napupunta lang dapat sa abogado niya para kumonsulta. Binaril isang beses. Nakatakbo pa yung biktima. Pumasok sa loob ng office. No? Pero hinabol at doon niya pininis. Siyempre namang may rumoronda mga pulis sa lugar. Agad nilang hinabol si Manalo at kasabot nitong si Christopher Esteban. Ang habulan, nauwi sa barilan. Nahulog mula sa motor si Manalo matapos tamaan ng bala. Na-recover sa kanya ang isang kalibre 45 baril, mga bala at ilang cellphone. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Sa ospital naman nahuli ng mga pulis ang kasabot ni Manalo na si Esteban. Isinugod kasi ng sospek ang sarili matapos din tamaan ng bala. Inihahanda na ang reklamo laban kay Esteban. Patuloy namang inaalam ng mga pulis ang motibo sa likod ng pagpatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Pasay naman, pinagbabaril din ng riding in tandem ang isang lalaki. Ang insidente, nasa pulpa sa CCTV. Nagbabalik si Dave Abuel. Naglalakad lang ang lalaking yan sa tabing kalsada nang masapol ng CCTV sa Pasay bandang alas 2 ng madaling araw. Isang motor na sakay ang magkaangkas ang gumilid at lumapit sa naglalakad. Nang madikitan, biglang bunot ng baril ang backrider at pinaputukan ang lalaki. Agad yumuko at kumaripas ang biktima. Natapilok at nasubsob pa siya sa pagmamadali. Di naman siya tinantanan ng mga salarin na ilang beses pang namaril. Mula dito sa sasakyan, nagawa pa ng biktima na makatakbo, papasok dito sa establishmento at kita pa nga sa mga hagdan nito ang bakas ng kanyang mga dugo. Agad isinugod sa ospital ang biktima matapos ang pamamaril. 4 na baso naman ng bala ang na-recover mula sa crime scene. Pinagpuputukan siya ng mga ilang ulit pero nagtamo na yung biktima natin ng isang tama sa bandang kaliwang puwetan. Nagpapagaling na ang biktima. Patuloy na inaalam ng mga pulis ang motibo sa likod ng pamamaril. Nangangalap na rin sila ng mga kuha ng CCTV sa lugar sa pag-asa matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Huli sa entrapment operation ng isang trans woman na inirereklamo ng pangingikil sa Maynila. Kung ano-ano rong hiningi ng sospek sa biktima kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanilang sex video. Nagbabalik si Dave Abuel. Ikaw, may karapatang mamanahimik. Lahat ng sasabihin mo, pwede gamitin sa'yo. Sa isang entrapment operation sa UN Avenue, Maynila, na-corner ng mga pulis ang trans woman na ito. Kinilala lang siya sa alias Nix. Inirereklamo siya ng pangingikil ng isang lalaki na kilala niya sa dating app nitong Pebrero. Kwento ng biktimang si alias Kevin, nag-meet up ang dalawa para magtalik. Pero sa kalagitnaan nito'y kumuha ng video si alias Nix nang walang pahintulot. Ang video na yan ang ginamit daw ng sospek para mangikil sa biktima. Nung una raw ay material na bagay lang ang hinihingi ng sospek. Hanggang sa humingi ito ng 10,000 piso. Wired po ko na
samahan siya bumili ng mga pamahaling gamit, mga pabango, damit, pagkain, kung ano naman. Nag-message po ulit, kumusta. Mas bigla lang nanghihingi na raw po ng pera. Yun nga raw, sabi niya pang hospital. Nung simula naman po, parang nanghihingi po talaga eh. Pero paunti-unti yun po, nananakot na po ulit na kung hindi ko raw po ibigay, iko-content daw. Itinago pa raw noong una ni Nix ang totoong kasarian nito. After ko nalaman nun, bali umalis po ako agad dun sa lugar po na yun. Nagalit po siya sa akin, sabi niya na hindi niya naman raw kailangan sabihin yun. Sa takot na mas tumindi pa ang pangingikil, dumulog na sa otoridad si Kevin. Dito na kinasan ng pulisya ang entrapment operation. Inamin ni alias Nix ang paghingi ng pera kay Kevin. Pampacheck up lang daw sana niya ito dahil dinudugo raw siya matapos may mangyari sa kanila ni Kevin. Nagkaroon po kasi ako ng health problem po din po sa ko. For me to convince him na natulungan ako, ganyan. Siguro yun nga po, may nabitawan po akong salita. May pahintulot din daw ang video na kanilang pagtatalik. It's a mutual decision naman po na na-video ako kasi kita naman po sa video. It's out of curiosity po kasi bagong operada po kasi ako noon. Nagpaalala naman ang mga pulis sa mga gumagamit ng mga dating app. Ayan po yung nagiging daan or ginagamit ng mga cybercriminal para mambiktima po ng mga individual na nagpapanggap na prominenteng tao, disenteng tao, and then ayun pala yung mga bagay puro is mga disguise lang, and then para lang makapagbiktima po. So maging mabusisi po tayo at wag po tayong basta magtitiwala. Nasa kustodiya na ng Manila Police District si alias Nix. Maharap siya sa mga reklamong robbery with violence against or intimidation of persons at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act in relation to Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Quezon City naman, arestado ang mag-live-in partner na tandem din sa pag-deliver ng illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Walang kawala sa mga operatiba ang mag-live-in partner na ito matapos arestuhin sa Quezon City nitong Miyerkules. Target ng operasyon ng 28 anyos na si alias Will at kinakasama niyang si alias Ana. Mga courier umano sila ng illegal na droga sa barangay Batasan Hills. Ayon sa otoridad, isang buwan na nilang tinitiktikan ng mga suspect. Malaki yung dinadala nilang shabu pagka nagde-deliver sila 100 grams to 200 grams yung bit-bit nila pag mag-deliver sila Nakuha sa kanila ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may halagang hindi bababa sa 240,000 pesos. May baril ding na-recover sa kanila na kargado pa ng mga bala. Ayon sa mga pulis, taga-deliver umano ng droga ang dalawa sa Metro Manila at umaabot pa sa Bulacan at Cavite. Utusan siya, sige magkita kayo sa kunyari sa Quiapo. I-meet mo si ganitong pangalan, yung dati mong nakakita, yung dati mong kamit. Nasa kanya na yung dali mo, tapos i-deliver mo na. Papadeliver na yung kung saang area niya dapat i-deliver. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect. No comment po. May nakuha ba sa yung baril? No comment po ko, sir. No comment po. Inaalam na ngayon ng mga pulis kung sino ang supplier ng dalawa. Nasa kustodiya ng Batasan PNP ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sasampahan din si alias Will ng karagdagang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa dalang baril. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapaigting sa proteksyon ng mga manggagawang Pinoy sa Czech Republic. Natalakay din ni PBBM at Czech President Peter Pavel ang tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ngayong patuloy na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, target ni Pangulong Bongbong Marcos na makatuwang ang Czech Republic sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ito ng Pangulo sa joint press conference nila ni Czech President Peter Pavel kahapon. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution.
Tugon dito ni Pavel, hindi maikakaila ang record ng defense industry ng Czech Republic na kayang mag-alok ng aviation at land equipment sa militar. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang nararanasang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. I thank President Pavel for the Czech Republic's support as a like-minded partner in upholding peace, stability, and the rules-based international order. Handa rin daw makipagtulungan ang Czech Republic pagdating sa usapin ng seguridad. We fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. Tiyempo rin, nabibisita naman sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Blinken sa susunod na linggo, kung saan kabilang din sa pag-uusapan nila ni PBBM ang West Philippine Sea. And with an eye not to winning any kind of conflict, but really just to maintain the peace and to continue to defend the sovereignty and the sovereign rights of the Philippines when it comes to these international differences that we are having to deal with right now. Bukod sa defense, ipinursige rin ng Pangulo ang labor cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic. Katunayan, isang joint communique ang nilagdaan dito na layong mabigyang proteksyon ng mga OFW. Sa susunod na linggo, nakatakda ring bumisita sa Pilipinas ang Agriculture Ministry ng Czech Republic kasama ang ibang negosyante sa larangan ng agrikultura para tingnan ang potential investments at inisyatibo ng Pilipinas sa food security. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa business leaders ng Prague ngayong araw. Susundan ito sa pagdalo niya sa isang press conference kasama ang mga miyembro ng Philippine media. At bago siya tuluyang tumulak pabalik ng Maynila, haharap muna siya sa Filipino community dito. Mula rito sa Prague, Czech Republic, nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nilampaso ng Choco Mucho Flying Titans ang Signal HD Spikers sa PVL All-Filipino Conference. Dikit ang laban bawat set pero nanaig ang Choco Mucho sa bawat pagkakataon, 25-18, 25-20 at 25-21. Tanging ang nakaraang finalist na lang ng Choco Mucho at Creamline ang wala pang talo matapos umangat sa 4-0 sa standings. Ito naman ang unang pagkabigo ng Signal sa 4 na laro. Dikit din pero na-sweep pa rin ng Petro Gas Angels ang Farm Fresh Foxies 25-21, 27-25 at 25-19. Ito ang 4th win ng Angels sa 5 laro. Bumaba naman sa 2-3 ang record ng Foxies. Habang naghihintay sa susunod na Olympic qualifying tournament, maglalaro muna sa Indonesiang naturalized player ng Gilas na si Justin Brownlee. Hindi na masabi o hindi pa masabi ni Brownlee kung anong kupunan ng sasalihan niya, pero nakatakda na raw siyang tumulak pa Indonesia sa linggo. Hanggang Hunyo raw ang deal ni Brownlee at nasa kanya rin ang desisyon kung gusto niya pang ituloy pagkatapos noon. Nakatakda sa Hulyo ang Olympic qualifying tournament. May basbas daw ni Gilas at Ginebra coach Tim Cone ang desisyong ito dahil mananatiling in shape si JB. Trending ang ivory carpet looks ng ilang young celebrities sa Star Magical Prom kagabi. Tila modern-day Beauty and the Beast ang Can't Buy Me love couple na Don Bell. Looking elegant si Bel Mariano in her bright yellow dress habang rumampa si Donnie Pangilinan in a long coat habang may bit-bit na rose. Modern-day princess din si Maris Racal in her Cinderella blue dress and white gloves. Kasabay niya sa ivory carpet si Anthony Jennings na suot ang suit na tadtad ng crystal embroidery. Pero at the end of the night, ang Pira-Piraso Paraiso stars na sina Alexa Ilacad at Katie Estrada ang kinoronahan bilang Star Magical Prom King and Queen. Nakuha nila ang korona matapos itong pagbotohan ng publiko.
March pa lang pero nakakatanggap na raw ng mga offer si Piolo Pascual para sa pelikulang sasali sa susunod na Metro Manila Film Festival. Proud naman si Papa P para sa anak niyang si Inigo Pascual na gumagawa ng sariling pangalan sa Hollywood scene. Narito po ang report. Huwag ka nang babalik. Mula sa matagumpay na Metro Film Festival 2023 entry na Malyari, abala si Piolo Pascual sa kaliwat kanang projects ngayong taon. Sa event na isang online gaming platform, kinuwento ni Papa P ngayon pa lang may offer na sa kanya para sa MMFF 2024. Marami na po nagsisend ng mga scripts for consideration for the MMFF. But there's one project that we're zeroing on. Sana makasali, pero hindi ko alam kung kasama ako dun sa cast. Siguro, I still wanna be part of the film festival. It's the 50th year. And sana makapag-participate tayo doon. Sana matanggap yung pelikula na gagawin natin. Kung jam-packed ang schedule ni Papa P this year, ganoon din ang anak niyang si Inigo Pascual. Blooming ang career ni Inigo ngayon. Kabilang pa si Inigo sa international series na Monarch. Nag-audition na raw ang aktor ngayon para sa iba pang project sa Hollywood. At gaya ng isang mabuting ama, suportado ni Piolo ang karera ng anak. Yung last na audition niya, natanggap siya, nakuha siya, so sinend niya sa akin yung mga takes na ginagawa niya. Nakaka-proud, nakakatawa because he's doing his own thing. And at the same time, he has businesses on the side as well. So very independent. And ito talaga yung gusto ng bata na umarte rin, kumakanta rin. So he has my support through and through. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Warfori, News 5. Walang kupas. Kaka-proud! At saka, alam mo kasi, alam naman na natin na si Papa Piolo is really a fantastic actor, napakabuti. Alam mo, hindi yan mabait mabuti siya. Yes. And I speak from experience kasi kuya ko na yan, 12 years old pa lang ako. Dibs, bigyan mo naman kami ng hindi namin alam. Yung sa abs na Yan. lang. Yung abs na lang. Ay, sorry, yun pa yung focus ko. Bata ka pa lang. Pero gusto ko lang sabihin, sa bukod na parang feeling ko nagsuslow mo si Papa Piolo pag nakikita ko siya, talagang nagre-radiate yung good soul niya and a good father as well. Kasi Inigo is such a good guy. I'm so happy that he's doing the Hollywood scene. Uy, that's nice to know. Good father siya. Super supportive niyan si Papa Peach. Tsaka maganda rin yung abs niya. Talagang doon pa rin tayo babalik at babalik. Sorry, Papa Peach. Nalaman ko din yung exercise routine niya. Sorry daw, Papa B. So everyday daw, 30 to 45 minutes ng strength training at 30 to 45 minutes ng cardio. Every day. Araw-araw. Hindi pala sapat yung every other day mo. Every weekend nga lang yung akin. Ito na po. Ito na. Bago magkabukingan pa. Sa Legal Bato, alamin ang batas na nilalabag sa paggawa ng mga internet memes. Ilalatag yan ni Atty. Buko mamaya. At sasabi ni Doc, prevention is better than cure. Pag-usapan natin ang breast cancer at kung paano ito may iwasan. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Isa sa mga pinakakaraniwang sakit ng mga babae ang breast cancer. May mga paraan naman po para maiwasan at maagapan ito. Alamin ang sabi ni Doc.
Hindi biro ang pinagdaraanan ng mga kababaihan lalo na pagdating sa mga sakit na mas karaniwan sa kanilang kasarian. Nagsisimula ang breast cancer sa paglaki ng cells sa breast tissues. Nade-develop ito sa bahagi ng lymph nodes, sa lobule kung saan napoproduce ang gatas at sa mismong milk duct. Makakatulong ang biopsy upang masuri kung positibo ba ang pasyente sa cancer. Prone dito ang mga babaeng nagkaroon ng buwan ng dalaw bago mag 12 years old at mga nag-late menopause paglagpas ng edad 55. Iniuugnay rin ang family history sa pagkakaroon ng breast cancer. Ayon naman po sa makabagong pag-aaral, mayroon daw kinalaman ng stress at kakulangan sa tulog sa pagkakaroon ng breast cancer. Kaya mas tumataas ang risk nito sa mga nagtatrabaho sa night shift at sa mga madalas bumiyahe abroad. Wala pang sapat na basihan na nag-uugnay sa cancer at sa madalas na pagsusuot ng masisikip na damit o bra na mayroong underwire. Pero maaari pa rin po itong magdulot ng discomfort, pagsakit at pamamaga ng dibdib. Wala ring sapat na pag-aaral na nagsasabing ang injury sa dibdib o pagkaipit ito ay nauuwi sa breast cancer. Pero maaari itong maging sanhi ng pagkakaroon ng benign na lump o di naman kaya ay bukol sa dibdib. Hindi lamang din po mga babae nagkakaroon ng breast cancer dahil 1% ng mga mayroon dito sa bansa ay mga lalaki. Marami sa mga kaso ng breast cancer sa bansa ay nadadiagnose at late stage or advanced stages na. 4 lamang po sa 10 tinatamaan ng breast cancer sa bansa ang nakakasurvive. Hindi po magandang numero mga yan mga kapatid. Malaki ang magagawa ng early detection para pataasin ang tsansa upang magabot kaagad at hindi na lumala pa ang breast cancer. Mainam ang agarang pagpapatingin sakaling mapansin ang biglaang pagbabago sa laki, sa hugis o sa itsura ng dibdib, lalo na kung mayroong bukol o pangangapal na nararamdaman sa gilid na bahagi sa ilalim ng kilikili. Maaring isailalim ang sarili sa breast check at least 1 beses sa isang buwan. Maaari din po itong gawin habang kayo ay nakahiga. Gamit ang inyong mga kamay, kapain in circular motion ng inyong mga katawan mula sa collarbone pababa sa ilalim ng inyong dibdib. Sa oras na makaramdam ng sakit at bukol ay sapat na dahilan na ang mga ito upang ipatingin sa inyong mga doktor. Happy Women's Month po! Kung may nais kayong itanong, i-ask Doc Lex lamang yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Actually, may good news doon. Yung good news doon is, yun na nga, meron na tayong pwedeng gawin para i-address ang breast cancer. Kaya yung early detection, early prevention, talagang napakahalaga kasi nalalabanan na ang breast cancer ngayon na dati hindi. Yes. Oo, Mami. So, yung share ko na lang ha, kasi kakatapos din lang namin yung TKP, sabi ng mga doktor. Ano yung TKP? Yung tatandaan natin, pwede tayo parang self-examination. Araw-araw yung mga babae. So, una, titignan nyo titignan nyo kung meron kayo nakita parang bukol. Medyo, na yon, parang kailangan nyo ng i-address at kailangan nyo na sigurong sundan ng pagkonsulta pag may bukol. Kasi hindi naman ibig sabihin na masama. Tapos next, kapain, di ba? So, yan. Kung hindi kasi nakikita, baka makuha nyo sa kapa. Yes. Tapos yung last is pisilin. Actually, yung sa nipple, yung utong, yung pipisilin mo. Kasi pag masakit, ibig sabihin din telltale sign yun na kailangan kayong magpatigil. Yes. Mahalaga to kasi kung ang ibig sabihin pala noon is meron kayong early stages of breast cancer, abay, maagapan na. Yes, correct. At isa raw sa pwedeng maging sani is yung stress at pagkulang sa tulog. Naku, medyo guilty tayo dyan. So, Okay, good night. Bye. Good night. Matulog muna ako. Tulog muna tayo. Sorry po for my health. Bukas wala na akong work. May health nga ako, wala naman akong work bukas. Hindi, pero totoo, alam mo, Mount, narinig ko na yan dati kasi syempre, I had a sister who had cancer. Pero kanya naman, leukemia. So, in all forms tuloy ng cancer, I'm very, very careful. Kaya, minsan, Mami kasi, di ba yung TKP, parang everyday mo yan gagawin. Pero, I have to also warn those who are predisposed to thinking or overthinking things kasi minsan baka wala pa tapos magkakaroon kasi kaka-stress mo. Oo, so in truth, kapag nakita mo nang meron, punta na kaagad ng doktor na Mami. Wag nang parang baliwalain. Kasi hindi nga ibig sabihin na malaking problema at 'di ba bukas tigok na, hindi po ganoon. Talagang pwedeng benign, sabi nila na hindi naman siya cancerous, pero pwedeng maaga na kaya ng, 'di ba? Or kahit gamot pa lang. Mastectomy, gano'n. At saka may age range lang sinasabi na medyo mas prone doon kapag daw nagkaroon ka ng mas maaga at yung sa menopausal stage din. So, kung belong po kayo doon sa range na yun,
di dapat mas lalo kayong magsikap na i-check kung talagang meron ba kayong nararamdaman. Mag-commit na kayo. Ako nung nag-50, ako yun talaga sabi nila, every year, kada taon, dapat nagpapamammogram. Yes, correct. Dahil yun na nga mas prone habang tumatanda. Promise ha, pag nandun ka na. Every year. Mami. Promise ha? Yes, promise. Gusto ko Promise talagang po, Mami. i-promise. Promise po, Mami. Siya pa yung nag-promise, di ba? Ako yung hindi pa ako sure sa promise. Ay, nako. Promise. Thank you. Promise din, hindi rin ako gagawa ng mga memes online. Kasi ito po, babala po sa mga mahilig gumawa ng memes dyan, may batas po laban sa mga nanlalait o mahilig magpatama sa social media. Yan ang tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Ba To? Excuse me po, ako po ba yung pinagtatawanan niyo? Kasi kamukha mo yung nandito yun. Ikaw ba yan? Oo nga. Tsaka, kaibigan ko pa yung nagpakalat tsaka naggumawa. Attorney, may kumuha ng picture ko sa social media at ginawang meme para pagtawanan. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ang paggawa ng meme gamit ang picture o kawangis na itsura ng isang tao at ang pag-post nito sa social media upang gawin siyang katatawanan ay isang uri ng paninirang puri o libel. Kung ito ay ginawa gamit ang computer o pinost online, ito po ay cyber libel. Ayon sa Section 4C4 ng Cybercrime Prevention Act of 2012, ang sinumang mapatunayang nagkasala sa kasong cyber libel ay maaaring maparusahan ng multa mula 40,000 pesos hanggang 1.2 million pesos at pagkakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, ginawa ng meme ang anak ko ng kaklase niya at pinagtawanan sa eskwelahan. Dahil dito nagkaroon ng psychological effect sa anak ko. Kung magdedemanda ako for expulsion sa eskwelahan laban sa gumawa ng meme sa anak ko, legal ba to? Legal po yan. Pwede niyong kasuhan sa school ang mga estudyante na gumawa ng meme ng inyong anak at nag-post nito online upang gawin siyang katatawanan. Ito ay tinatawag na cyberbullying at ito ay isang krimen ayon sa Section 2 ng Republic Act 10627 o ang Anti-Bullying Act. Ang mga estudyante na mapatunayang lumabag sa batas na ito ay maaaring masuspindi o ma-expel sa eskwelahan. Maaari din silang makasuhan ng criminal case ng cyberbullying sa ilalim ng RA 10627 at paglabag din sa Anti-Cybercrime Prevention Act at sila ay maaaring mahatulan ng multa mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos o pagkakulong ng 6 na taon hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Okay. May nakarelate dito. Oo, nakarelate. Suki sa meme. Ito. Ang may hawak na maleta. Ayun na. Kwento. Ako, Mami, alam mo, kasi yung sa pagiging meme, depende yan sa klase ng paggamit sa picture mo. Ako naman kasi, ang ginawa nilang meme nun ay hindi yung ako mismo as Dimples, pero yung character ko. So, Si magkaiba Daniela yan. yan. Si Daniela Mondragon yun. Yun, kasi si Daniela Mondragon, okay lang i-bash yun kasi kontrabida naman siya. Character, Oo. no? At saka sa totoo, I found like a hidden pot of gold in that situation. Naisip ko, okay, gusto nyo yan? O sige, ito yung hashtag O Dani, gamitin nyo para pag magpo-post kayo. Alam mo, sabi ko sa'yo, Daniela Mondragon is the gift that keeps on giving. Hanggang ngayon, yung mga trabaho kong nakukuha, anchored upon her. Pero, we caution those who do memes ng walang pahintulot ng mga tao, lalo pag mga bata. Let's not do that, ha? Kasi mga bata, hindi magandang ginagawa ng ganyan dahil pwedeng makasira ng pagkatao nila. Okay, pero dahil Friday na, yay tayo! Tulad na lang nagpadala ng selfie sa amin pong Facebook page. Eto, ayan na sila. Ay, cute! Ay, wow! Ruby! Okay. Ay! Jess! Ay, nako! Ay, parang nag-iba yung mood. Wag na natin yan, usapan. May load na yan si Jess. Wag na. Ano yung nasa screen ni Jess? Nanonood ka pa talaga, Nanonood. Jester? Ayaw ka, dapat pinakita ko.
Ayun na yun. Nga Siya talaga. Bagong gising yun, Jester. Natugod sa bus. Parang Enjoy iba ka yung dyan, hangin Jess. sa Korea, no? Oo, Jess, bagay ka sa Korea, dyan ka na lang. Joke lang, we love you. Okay, mga kapatid, padala lamang po kayo ng selfies. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroroon para manalo po ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. This time, kay Justin naman tayo or pwede na rin kay Maui. Maui, sige kay Maui, kay Maui na. Okay. Oo, kay Maui. Sige, oo. thank you so much, Justin and Mama Dance. At mamaya po, sa Kitang-Kita, express yourself creatively gamit ang canvas na cake. Ako naman. At sa tanong ko lang, ito, pupusahin ko ang ating mga kapatid kung alin ang mas mahirap labanan. Tukso o... Antok. Antok. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ikaw, na-excited na sa parating na Holy Week. Ikaw, na nag-isip kong, saan gagastos ngayong Payday Friday? At ikaw, na umaasa pa rin, re-replyan ka na ni Crush. Ako din, mga kapatid. Tanungan muna tayo, alin ang mas mahirap labanan? Tukso o antok? Tanong ko lang. Ayun tayo ngayon sa QC Circle. Kung saan inaantok ang mga field reporter. Ganito sa Pampanga, Nandaba. Ito, isang tumpok, 100. Yung Pampanga. Tanong ko lang, ano mas mahirap labanan? Ang antok o tukso? Tanong ko lang, anong mas mahirap labanan? Antok o tukso? Yun, antok. Antok. Bakit antok? Kasi kapag nakatulog ka sa biyahe, okay, nagmumotor ka, pwede ka ma-aksidente. Sa trabaho ka, pwede ka matanggal kasi mahuli ka ng mga bisor mo. Mawawala ka ng hanap buhay. So paano mo lalabanan ang antok? Kunting exercise lang. Tapos stretching, kaya lakad-lakad. Ayan, ganun. Twist lang. Twist. Parang nasa concert lang tayo Okay okay. Parang Teletubbies. Antok. Antok. Bakit antok? Siyempre, pag inaantok ka, kailangan gumalaw ka. Sa trabaho namin, kailangan alerto kami. Siyempre, pag nasa traffic kami, hindi pwedeng pumikit. Kasi, ayan, babanggayin kami. So, paano niyo po nilalabanan ang antok? Konting galaw-galaw lang. Ganyan lang. Okay. Galaw-galaw lang talaga? Oo, galaw-galaw para hindi may stroke. Yung tukso kasi, pwede mo naman layuan yan eh. Busy pa siya Antok po. Antok? Bakit antok? Tukso. Kasi po, ang tukso po kasi, pag ano ba yun? Anong klaseng tukso ba yan? Kunyari po, may pagkain na natutukso ka, gusto mong kainin. Okay? Hindi ko po maiwasan na hindi tikman yung pagkain. Tukso na tusok-tusok. Meron ka bang advice dyan para sa mga nag-aharap sa mga tukso? Huwag mo yung pagpansinin. Huwag pansin. Sige, so. Ngayon na lang. Dead man na lang. Anong mas mahirap labanan? Ang antok o tukso? Parang parehas lang yun na. Parehas lang ba? Bakit parehas? Pag antok na antok ka na, di mo na mapigilan. Mapapikit ka na lang po kasi. Sa tukso? Ay, mas lalo din po yun. Palagay ko, sir, tukso po. Tukso? Bakit tukso? Minsan kasi may dumarating na unexpected na senaryo na darating sa buhay natin. Minsan di natin maiwasan, especially pag relationship. So, paano ba labanan ang tukso? Maging loyal na lang sa partner mo kung meron man. Gaya namin.
Pangiti siya. Kailan yung anniversary niyo? March 20. Ah! Uy, anong March na nga ngayon? Baka April 20, April 4. If you focus on fitness, you 10x your life because fitness is a multiplier. You improve your health, you improve your relationships, you improve your friendships because how you do one thing is how you do everything. Hello, I'm Attorney Lance Olives, 30 years old. I'm a government lawyer. Pinili kong maging abogado dahil I want to help the community, my friends, and my family to defend their cause. I'm very grateful that I've discovered the wonders of MX3 kasi meron alignment na same yung passion and cause of MX3, and that is to help people to give back and to help them be at their best. Since maraming ang antioxidants at nabuboost yung immune system ko through taking MX3, it keeps me sharp, focused, and mas nakaka-work ako ng maayos as a lawyer. Aside from that, nakakapag-exercise pa ako after work, di ba? One of my aspiration is to be a good provider for the family in the future. So it all starts with focusing on myself, focusing on my health and my fitness. Kapartner ko ang MX3 upang makamit ang aking mga goals sa life. MX3, research-based, tested and proven. Mamaya sa kitang-kita, matakam sa cake extraordinary na mga pabulo ng Cake ni Maria. Tuloy-tuloy lamang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Just tingnan mo yung mga nakapinta dito, tingnan mo yung mga naka-frame. Grabe ang detalye talaga. O, Diba? diba? Napakaganda. Pero alam nyo, hindi lang yan basta painting ha. Cakes din yung mga What? yan. And it's all edible at vegan. Wow. Ito ang mga awesome cakes na ibibida natin sa Kitang-Kita. At live natin makakasama dito si Maria Cristina ng Cake ni Maria. Welcome, Maria! Maria! Welcome to the show, Maria! Okay, isa-isahin natin yung mga dala nating cakes. Mga paintings. Maria. Ay, Ito, cakes. ano to? Ang cute naman. Shih Tzu. Dog lang po siya. Alam mo, hindi naman Ano basta ba ito? Dog. Dog. Anong mas gusto mo? Painting or baking? Baking, no? Painting pala. Makapag-ganon ka pala. Okay. No, but At ito may puso. grabe na details. Can I just, nakadikit siya. Pinatanggal ko tayo. No, it's okay. Ang bigat niya, so may cake siya underneath, no? Tell us more about your business. Ikaw parang very unique to. Nag-start po talaga ako mag-bake muna. Pero parang yung mga nakikita ko kasi online or kahit sa stores, pare-parehas na lang. So, syempre gusto ko kakaiba ako. Yes. Pabibo tayo. Yes. Ayaw Yan kami kasi ng dito. parehas. Ayan. Miss Maria, ikaw talaga nagpipinta ka? Does it run in the family? Artist po yung lolo ko po. Wow, what's the Parang- name of your lolo? Benedict, hindi po. It's okay, we can mention. Si Lola Benedict? Sangguyok, Benedict. Okay. Siya yung artist talaga in the family. Tapos mukhang nakuha mo yung artistic gene na yun. Frustrated painter lang po ako. Ay, ngayon hindi na. May outlet Cake na painter siya. ka na. Oo. Ano yung pinaka nasa loob na Yung klase ng loob- cake? Yung loob po niya, Chiffon? extra dark chocolate po na cake base. Vegan po siya, tapos may Ayaw nga mousse pala po kasi on top. vegan. Okay, ito yung susunod. Ang ganda. Ayun, para sa mga cat lovers Yung naman. cat, ayan. Oy, Barbie. Si Barbie pagawa natin. Ayan, may cat. At syempre may Kakainin natin. Parang Parang hirap. nangihayang ako. So, ano, Kainin. i-cut natin to. Sir Mon.
Okay, we will try Oo, it. para lang makita nila na talagang Sige, cake sige. yan. Maria, syempre yung mga customers gusto malaman mga magkano to at anong mga sizes ang ino-offer mo. Anong gusto nyo? Yung cat, yung dog? Anong gusto nyo kainin? Magkano yung mga... Ito na lang. Magkano yung mga ganitong cake, Maria? Ganito kaliit. Yung ganito po is $4.99. Ito po yung size niya, tatlong size. Yung next size po, $6.99 and $8.99. Yun, okay. Ito po yung usual na mabili sa akin. Vegan talaga to? Opo. Wait, nagiging syempre vegan ang dahil cake? maganda siya, what if hindi agad nila gusto kainin? How long to pwedeng magstay sa ref? Dahil vegan Dahil ang ganda ng siya, art. 1 month po yung shelf life niya sa chiller. Wow. 6 months po siya sa freezer. Uy, grabe. Can I just say how gooey the Wow. cake actually is? I can smell it. Amoy na amoy mo na masarap. Chocolate, no? Ang ingredients mo, anong special sa cake? Actually, yung cakes ko po, dahil vegan siya, hindi po ako gumagamit ng dairy, ng butter, ng eggs. Meron po akong secret ingredient dyan na vegetable. So, It will remain healthy pa rin siya. mo sa amin Oo nga, mamaya. secret eh. Secret Kasi si ingredient Mami eh. mahilig sa vegetables. So, good din po siya sa mga kids na picky eater. Mapapakain ng gulay kasi may something may gulay siya. Yan naman ako kumain dito. Wala pong... Wait, do you also offer other flavors? yes. Yes, other flavors. Ano mga other flavors ino-offer nyo? I also do yung vanilla po, strawberry, tsaka biscuit. Ayun, so marami pa ng flavors na pwedeng i-order kay Maria. Okay, saan pwede mag-order, Miss Maria? Meron po kaming Instagram at Facebook po. Cake ni Maria. Cake ni Tapos Maria. nakita ko na yan, nagtuturo ka rin. Itong pinapakita natin ngayon, meron ka rin bang pa-workshop para dun sa mga gusto matuto nito? Invite Yes them. po. May workshop po ako palagi para po sa mga gusto mag-try mag-paint sa cake. Available po. Actually, tomorrow meron po. Nice! Saan? San Juan naman po yung tomorrow. Can I just say, napakasarap sa Sarap. cake. I'm mahilig ako sa cake, pero this is one of the best cakes I've ever tried. Wow! No, it's very Kasi good. yung tamis niya, hindi naman ganun katapang. Sobrang sarap. And the ganache is so good. And for that, thank you so much, Maria. Thank you, Maria. Napakasarap at napakaganda. Salamat po, kaya pa to. Ako na ba? At sa aming pagbabalik, muling makikihataw at makikisaya ang world champs na Electro Groovers. Mami Kiki. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Galing, galing. Yung sa gitna, nandyan siya parang, boom! Boom! Slam dunk eh! That's Alam slam mo, dunk. Miss, sali ka. May sasabihin ako sa'yo. Ang ganda ng project. Si Tito Justin, kaya din yan mag-split. Parang Bakit yung no? sa'yo. Patingin mo yung biglang Mag-split? split. Aga, Mami. Okay, go. Mike. Ready, ready? Sa'yo ba yung 1, pants 2, na yan? 3. Ha! Yun siya, pwede na rin. Hanggang dito. More practice, more practice. More practice, JQ. okay. Ang galing-galing nyo naman. Galing. Nako. Ito po, one more time ang ating World of Dance back-to-back champions, Electro Groovers! Remind natin sa kanila yung inyong upcoming concert na fundraising para sa inyong LA appearance. Para makatulong. At this May po, plan po namin magkaroon ng fundraising concert for the World of Dance final sa LA Convention Center, California, USA. Ang kulit itong mga batang to. Talagang love na love yung coach ninyo. Ang pwede pong magpasalamat. Ay, pwede. Nagpapasalamat po kami kay Ma'am Jane Basas, Sir Jeffrey Remigio, kay Sir Chuck, and sa Media Quest, TV5, and Signal. Thank you po. Yes! Ma'am Jane, Sir Jeff, and the rest.
Ariel, go, go, Oh, go, do. Side, side. Go, 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 Maui! Maui! Ay, naku kayo! Mag-rap na naman ako sa gumawa! Doon kayo! Get well soon sa aming Mama Cora watching right now! At again, maraming salamat. Thank you sa aming po mga bisita for coming back. At ngayon, may nanalo na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Ayan! Congratulations! Rosalie San Diego ng Cavite. Hintay lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim po ang inyong loan. Okay, and that is it para sa ating Groovy Friday. Isang makabuluhang umaga na naman po ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Monday! 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 Maui, ikaw lang ang papasok mo. Kaya mo yan, Maui. Pero bukas ha, Itbulaga, si Maui, nandyan yan. I think nandyan din ako. Okay. Enjoy lang araw, mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid!